Good morning guys, what's up? Okay, so for today's video, ang pag-uusapan natin is about VLAN trunking protocol. Okay, so ang ginagawa nitong VLAN trunking protocol is to manage VLANs across multiple switches in a network. Okay, so ang ibig sabihin lang nun, gumagawa na lang tayo ng VLAN sa isang switch, and then yung VLAN na ginawa natin dun sa isang switch na yun is magpo-propagate na lang dun sa mga connected na switches sa kanya. So gaya nito, meron tayo ditong tinatawag natin na BTP server. Okay, so VLAN trunking protocol server. And then meron tayong 4 na client. So sa BTP server, diyan tayo nagko-configure ng mga VLANs, and then yung mga VLANs na yon automatic malalearn na nitong mga client. Okay? So ginagamit tong BTP server pagka marami ka ng switch na minamanage, and then yung mga switches mo is nasa iba't ibang room or nasa iba't ibang building, tapos interconnected sila or nasa network sila. Okay, so ang hirap naman kasi magmamanage ka ng VLAN, sabihin natin 100 switches ang meron kayo. So iisa-isahin mo yung mga switches na yun para gumamit or para mag-configure ka ng VLAN. So kailangan or pwede nating ma-manage yung 100 switches na yon para magkaroon sila ng VLAN without configuring it manually. Yun yung gagawin natin for today's video. So based dito sa diagram natin, meron tayong 5 switches, di ba? So yung sa gitna, yung gagawin nating BTP server, siya ang magbibigay or mag-update dito sa mga client natin na switch kung anong VLAN ang meron siya. Okay, so syempre, para yung multiple VLANs na kukonfigure natin dito sa BTP server natin is makadaan sa mga link na to, kailangan natin gawing trunk link itong mga link na to. So ngayon, configure natin. Punta muna tayo dito kay BTP server, dito sa gitna. So show VLAN tayo. So wala pa tayong VLAN dito kasi wala pa talaga tayong kinonfigure. So puntahan din natin tong client 1 natin. So show VLAN. Wala din. As in wala pa talaga to lahat. Okay, so makikita nyo, lahat ng switches na to wala pa tayong VLAN. Okay, so gagawa tayo ng siguro VLAN 10 and 20. Okay, so dalawang VLAN lang for testing purposes. Okay, so configure natin yung BTP server, itong nasa gitna, as BTP server. So configure terminal, so BTP domain, sabihin natin BTP. So lahat ng switches dapat ito yung gagamiting domain name, BTP. Okay, so and then BTP question mark tayo, yung mode niya, ayan, palitan natin mode server. Ayan. So ito na yung switch na to, nasa middle, ito na yung magiging server para sa lahat ng VLANs. And then isa pa, BTP version 2. Yan. And then BTP password. Lagyan natin ng password. So sabihin na lang natin, hey, so and show BTP status. Ito na yung ating BTP server na configure na natin. And then itong mga port na to, yung E0/0, E0/1, E0/2/3, gagawin nating trunk. Okay, so configure terminal interface range E0/0 to 3. Switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. So na-trunk na natin tong mga port ng BTP server natin na switch. Puntahan naman natin tong client. Gagawin natin siyang client. So configure terminal BTP domain, to gaya nung kinonfigure natin dun sa server, and then BTP password yung ABCD_12344, and BTP ano pa ba yun, mode client, and then BTP version 2. Okay, so version 2 na siya, wala na tayong kailang baguhin. So show BTP status. Okay, so yung client 1 natin is naka client mode na. So puntahan natin yung BTP client 2. So trunk pa pala natin tong niya, E0/0.
switch port mo, switch port trunk. So dito naman tayo sa BTP client 2. BTP domain, BTP password, BTP mode client, BTP version 2. Okay, so naka-2 na yan sila. Tapos yung trunk link nya, configure terminal interface E0/0 switch port trunk encapsulation.1q switch port mode trunk. Okay, so dito na lang tayo mag-configure, dito na lang tayo mag-testing sa tatlong switch na to para hindi mahaba yung video. Same lang naman ang gagawin natin dito sa client 4 tsaka client 3. So makikita nyo, wala pa tayong mga VLANs kanina, di ba? Show VLAN brief, wala pang VLAN. Show VLAN brief, wala pa ring VLAN. Then show VLAN brief, wala pa ring VLAN. So mag-configure tayo ng VLAN dito. So VLAN 10 daw and 20. VLAN 10 name IT, VLAN 20 name HR. So and show VLAN brief. Ayan, kung mapapansin nyo, may VLAN na tayo. Dalawa. Ayan daw. Ayan yung configure daw natin. Check natin yung BTP client. Kanina walang VLAN, di ba? Ito. Show VLAN brief. Ayun o, pansin nyo. Wala tayong kinonfigure na VLAN dito. Pero nagkaroon siya ng VLAN. Ganun din kay VLAN, kay BTP client 2. Show VLAN brief. Ayun. Mapapansin nyo, nagkaroon sila ng VLAN, di ba? Puntahan natin si client 4. Show VLAN brief tayo. So wala silang VLAN kasi hindi naman tayo nag-configure dito ng hindi natin sila ginawang BTP client. Tapos hindi rin natin ginawang trunk tong interface niya. Tsaka ito. So ang makakakuha lang ng VLAN na meron itong BTP server natin is ito lang dalawang switch. Okay? So di ba? Ganun natin i-manage yung mga VLANs sa switches across multiple switches. Okay? So kasi kung marami nga kayong switches na, 100 switches na, konti lang kayong IT, sabi natin 2, 3, tapos need nyo mag-configure ng VLAN. Kahit isang VLAN lang yung need nyong idagdag, kung wala kayong BTP server, iisa-isahin nyo yung 100 VLANs na yun. So ngayon, ang kailangan nyo, BTP server, para yung BTP server, siya na lang ang mag-update sa mga client niya kung anong VLAN ang meron siya. Ang maganda pa rito sa BTP server, syempre, is pare-parehas lahat ng switches, pare-parehas lahat ng may VLAN. So yun yung purpose ni VLAN Trunking Protocol. Okay, so meron din naman tong may cons din to or may disadvantage din to. So halimbawa, meron tayo ditong halimbawa, wait lang BTP server before. Yan. Sabihin natin itong BTP server kinonfigure na natin to before or old switches to or old switch to na kinonfigure natin as BTP server, tapos wala na tong VLAN, dinilit na natin yung VLAN dito, tapos bigla natin kinonect dito sa sa switch dito or sa network or dito kinonect nyo siya dito, tapos itong switch na to is mas mataas yung kanyang revision number kasi may revision number na tinatawag dito sa switch. Okay, so punta tayo dito kay server, show BTP status. Okay, ayan ito. Yung revision na yan, kada may changes ka na gagawin dito sa switches or sa VLAN or magdadagdag ka ng VLAN, magdi-delete ka ng VLAN, mag-i-increment to by 1. So kung itong current BTP server natin is yung revision number niya is 3, and then yung revision number nitong revision number nito is sabihin natin 10. Ayan, 10. And then kinonect mo siya sa network, tapos ito walang VLAN. Nako, ubos ang VLAN natin dito. Mawawala lahat ng VLAN natin dito kasi siya yung magiging BTP server kasi mas mataas yung kanyang revision number. Kasi yung, di ba, wala siyang VLAN, i-update niya yung mga client niya. Ayan, lahat.
update niya yung mga yan na wala siyang VLAN. So, mawawala yung mga VLAN dito. Itong BTP server natin, mapapawalang bisa. So, yun yung kanyang disadvantage. Kaya hindi na rin siya masyadong ginagamit ngayon ng mga network engineers tsaka administrator dahil sa ganitong sa ganitong scenario. So, ang magiging effective lang tong BTP server or VLAN ranking protocol pag aware kayo sa setup nyo, alam nyo yung BTP server, alam nyo yung revision number, and then pag meron kayong switch na kailangan i-connect or idagdag sa network, i-reset nyo muna or i-factory reset nyo muna yung switch para mawala yung yung kanyang configuration kung sakali. Yun yung pinaka secure na dapat gawin if ever. So yun lang guys, sana nakatulong. Maraming salamat.